Ang mga demonyo ay naglalakad sa atin araw-araw, nagtatago sa malinaw na paningin, nagbabalat kayo bilang mga kaibigan, miyembro ng pamilya, at maging mga kasintahan, habang dahan-dahan nilang inuubos ang iyong enerhiya, winawasak ang iyong kumpiyansa, at ginugugol ang iyong pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Ang pinakamapanganib na bahagi, hindi mga demonyo ang mga ito. Walang mga pangil o buntot, tinitingnan silang katulad ng iba pang tao. Kaya karamihan sa mga tao ay hindi nakikita na sila'y minamanipula hanggang sa huli na. Sa video na ito ipapakita ko ang 5 hindi maikakailang palatandaan na ang isang tao sa iyong buhay ay maaaring isang demonyo. Hindi sa relihiyosong kahulugan, kundi sa paraan ng kanilang epekto sa iyong araw-araw na buhay at kalusugang mental. Madalas na hindi napapansin ang mga palatandaang ito dahil mabangis ang mga ito sa umpisa. Pero kapag alam mo na kung ano ang hahanapin, hindi ka na malilinlang. At maniwala ka, ang pagkakakita ng mga demonyo ng maaga ay makakapagligtas sa iyo ng mga tao ng sakit at pasakit. Mahalaga na panoorin mo ang buong video na ito nang hindi tinatalikuran ang alinmang bahagi. Kung kulang ka sa oras, maaari mong itakda sa 1.5 o 2 bilis para hindi mawalan ng mahahalagang impormasyon na makakapagprotekta sa iyo mula sa mga nakakalason na impluwensya. Ang kaalaman na matutunan mo sa mga susunod na minuto ay maaaring eksaktong kailangan mo upang tuluyang makalaya mula sa demonyo na humahadlang sa iyong buhay. Kaya't simulan na natin. Naranasan mo na bang magkaroon ng kaibigang tumatawag sa iyo upang ipasa ang lahat ng kanilang problema? At sa di malamang dahilan, pagkatapos ng tawag, ikaw na mismo ang parang tinamaan ng truck, habang sila naman ay parang walang anuman? Hindi ito isang pagkakataon lamang, kaibigan. Iyon ay tinatawag na energy vampirism, ang pinakamagaling na anyo nito. Hindi ko tinutukoy dito ang mga estilo ng Twilight na mga bloodsuckers. Ang tinutukoy ko ay ang isang tao na literal na kumakain ng iyong emosyonal na enerhiya. Ang mga demonyong ito ay bihasa sa sining ng emotional siphoning. At tiwala ka, inuubos ka nila nang hindi mo man lang namamalayan. Alam mo ba yung pakiramdam na gumugol ka ng 2 oras kasama ang isang tao at pagkatapos parang gusto mo nang matumba sa iyong sopa? Ang iyong ulo ay sumasakit, ang iyong katawan ay parang mabigat, at kahit hindi ka naman gumagalaw ng pisikal, para kang kailangan ng isang mahimbing na tulog. Numero 1 na maaaring nakikipag-deal ka sa isang demonyo. Ang mga energy vampires ay mga master sa paggawa ng bawat usapan tungkol sa kanilang sarili. Maaari mong pag-usapan kung paano namatay ang iyong aso at sa isang paraan, paiikutin nila ito patungkol sa kanilang goldfish na namatay at kung gaano ito kalupit. Madalas nilang putulin ang iyong kwento, monopolyo ang bawat diskusyon, at hindi mag-iwan ng anumang espasyo para sa iyong mga saloobin o nararamdaman. Narito ang talagang kakaibang bahagi. Pansinin silang mabuti. Habang ikaw ay nakakaramdam ng matinding pagkaubos ng enerhiya, sila ay tila puno ng lakas. Parang literal nilang kinain ang iyong buhay na puwersa. At dahil doon, sila nga ang kumain ng iyong enerhiya. Hindi kayang lumikha ng mga demonyong ito ng kanilang sariling emosyonal na enerhiya, kaya't ninanakaw nila ang sa iyo. Isipin mo ang iyong mga normal na kaibigan. Pagkatapos ng magkasama kayo, baka mapagod ka. Pero ito ay isang uri ng pagod na masaya. Ramdam mo na punong-puno ka, masaya, at baka nga magaan pa ang pakiramdam mo dahil sa koneksyon na iyon. Ganyan dapat ang pagkakaroon ng interaksyon sa mga tao. Magkakasama kayong nagbibigay at tumatanggap ng enerhiya sa isang malusog na palitan. Ngunit sa mga demonyo, puro kuha lang, kuha, kuha,
At ikaw na lang ang maiiwan na parang isang walang laman na shell pagkatapos ng bawat interaksyon. Gusto mo bang malaman kung sigurado ka nang ang isang tao sa buhay mo ay ganitong klasing demonyo? Subukan ang simpleng energy check na ito. Bago ka makipagkita sa kanila, gawin mong mental na tandaan kung paano ka nararamdaman, ang iyong enerhiya, ang iyong mood, at ang iyong pangkalahatang pakiramdam ng kabutihan. Pagkatapos makipagkita sa kanila, suriin muli ang iyong sarili. Kung palagi mong nararamdaman na ubos na ang iyong enerhiya, pagod, o kahit medyo malungkot pagkatapos ng inyong interaksyon, malaking red flag na ito. At narito ang bagay, hindi ito dahil ikaw ay sobrang sensitibo o hindi marunong magtakda ng mga boundaries. Mga dahilan lang ito. Pinrograma ka na ng mga demonyong ito upang maniwala na ganito lang talaga. Ang katotohanan ay, walang normal na interaksyon sa tao na dapat mag-iiwan sa'yo ng patuloy na pagkaubos at pagkawalan ng laman. Kaya't ito ang unang palatandaan sa 5 palatandaan na may demonyo sa iyong buhay. Isa silang energy vampire na iniiwan ka na lubos na nauubos pagkatapos ng bawat interaksyon. Kinakain nila ang iyong emosyonal na enerhiya habang walang binabalik. Kung ito ay tunog pamilyar, huwag mag-alala. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung paano protektahan ang iyong sarili at makawala sa kanilang mga kamay. Ngayon pag-usapan natin ang pangalawang palatandaan na ang isang tao sa buhay mo ay maaaring demonyo. Binabawasan nila ang iyong koneksyon sa ibang tao na nagmamahal sa iyo. At ang pinakamalupit dito, ginagawa nila ito ng sobrang dahan-dahan at maayos, kaya't malamang akala mo ikaw mismo ang may kagustuhan nito. Noong isang beses, may kilala akong tao. Tawagin na lang natin siyang Bella, na may masigla at masayang buhay panlipunan, isang maasahang pamilya, at isang malawak na circle ng mga kaibigan. Pagkatapos ay nakilala niya ang isang bagong kaibigan na parang kamangha-mangha sa simula. Sa loob ng 6 na buwan, halos hindi na siya nakipag-usap sa ibang tao. Nang makita ko siya ulit, siya na lang ang natira sa sarili niyang mundo. Naniniwala na iniwan siya ng lahat, maliban sa bagong kaibigang ito. Ang katotohanan, ang demonyong ito ay iniiwas siya mula sa lahat. Ang pagka-isolate na ito ay hindi nangyayari ng biglaan. Ito ay dahan-dahan, maingat at kalkulado. Nagsisimula ito sa maliliit na komento, mga maliliit na buto ng pagdududa tungkol sa mga tao na mahal mo. Napansin mo ba na parang naiinis ang iyong kapatid habang nagsasalita ka? Parang hindi ka nire-respeto niyan. Ang mga kaibigan mo, tawag lang kapag may kailangan. Ako lang ang talagang nagmamalasakit sa iyo. Ang mga demonyong ito ay mga master sa paghahanap ng mga maliliit na insecurities sa iyong relasyon at ginagamit nila ito laban sa iyo. Kukunin nila ang isang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng iyong kaibigan at gagawin nilang patunay na ang taong iyon ay lihim na kinamumuhian ka. Pagkatapos dumadating ang susunod na hakbang, ang paggawa ng mga imposibleng desisyon. Bigla kang pinipilit mamili kung makakasama ba sila o ang iba pang mga tao na nagmamahal sa iyo. At sa isang paraan, kung pipiliin mo ang sinuman maliban sa kanila, ikaw na ang magiging masama. Sa lahat ng ginawa ko para sa iyo, pupunta ka pa sa birthday ni nanay imbes na tulungan akong maglipat. Mukhang alam ko na kung saan ako tumatayong sa buhay mo. Pangalawa sa 5 palatandaan na may demonyo sa iyong buhay. Binabawasan nila ang iyong koneksyon sa iba pang mga tao na nagmamahal sa iyo. Ngayon pag-usapan natin ang pangatlong palatandaan na ang isang tao sa iyong buhay ay maaring demonyo. At ito ay partikular na mapanganib dahil ito ay umatake sa mismong pundasyon ng iyong katinuan. Ang tinutukoy ko ay ang reality distortion.
kapag ang isang tao ay binabaluktot ang iyong pananaw kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Naranasan mo na bang makipag-usap sa isang tao at malinaw na naaalala mo kung ano ang sinabi, ngunit nang maglaon, tatanggi silang nangyari ito at gagawin nila ito ng may matinding paniniwala na magsisimula kang magduda sa iyong sariling alaala? Hindi ito ikaw na nawawala ang iyong isip, kundi demonyo ang gumagawa nito. Ang mga demonyong ito na nagbabago ng realidad ay gumagamit ng teknik na tinatawag na gaslighting, na isang uri ng psikolohikal na manipulasyon na nilikha upang pagdudahan mo ang iyong sariling katinuan. Titingnan kanila ng diretso sa mata at sasabihin, "Hindi ko sinabi iyon," kahit na alam mong sinabi nila. Magbibigay sila ng mga pangako at pagkatapos ay ipagpapalit nila ito. Sinasabi nilang hindi nila ginawa ang mga iyon. Ililipat nila ang iyong mga gamit at ipagpipilitan nilang ikaw ang nagkalat nito. Ang talagang nakakatakot ay kung paano nila binabaliktad ang mga argumento upang ikaw pa ang maging masama. Lalapit ka sa kanila ng kalmado tungkol sa isang bagay na ginawa nila na nakasakit sa iyo, at sa isang paraan, sa dulo ng pag-uusap, ikaw pa ang humihingi ng paumanhin sa kanila. Para itong conversational judo, ginagamit nila ang iyong sariling lakas laban sa iyo. Ang mga demonyong ito ay mga eksperto sa kasaysayan, ngunit mga revisionist historian sila. Binabago nila ang nakaraan upang magkasya sa anumang kwento na makikinabang sila sa kasalukuyan. Palagi akong sumusuporta sa iyong karera, kahit na sinadyang sinira nila ang bawat oportunidad mo. Hindi ko kailanman gusto ang kaibigan mong iyon, kahit na sila ay maayos naman hanggang kahapon. Gumagawa sila ng isang patuloy na nagbabagong realidad kung saan hindi mo kayang makahanap ng matibay na basehan. Ang dahilan kung bakit ito epektibo ay dahil ginagamit nila ang iyong emosyon laban sa iyo. Alam nila kung kailan ka mahina, stress o pagod, at doon nila sisimulan ang kanilang mga pag-atake sa pagbaluktot ng iyong realidad. Dahil kapag emosyonal kang naguguluhan, mas malaki ang posibilidad na pagdudahan mo ang iyong sariling pananaw. Ang epekto ng pamumuhay sa isang distorted na realidad ay malalim. Mag-uumpisa kang magduda sa lahat ng bagay, ang iyong mga alaala, ang iyong mga pananaw, at ang iyong mga nararamdaman. Isang araw sasabihin mo sa sarili mo, baka nga ako ang masyadong sensitibo, o baka nga ako lang ang nag-imagine ng pag-uusap na iyon. Ang patuloy na pagdududa sa sarili ay nagpapababa ng iyong kumpiyansa at nagiging mas dependent ka pa sa demonyo upang magsabi kung ano ang totoo. Narito ang isang mabisang paraan upang labanan ito. Magtago ng pribadong journal ng iyong mga interaksyon. Isulat ang mga mahahalagang pag-uusap, kasunduan, at mga insidente agad pagkatapos mangyari. Magiging objektibong record ito na hindi madaling manipulahin sa hinaharap. Kapag tinangka ng demonyo na sabihin na hindi nangyari ang isang bagay, mayroon kang ebidensya laban dito. At makinig, kung ikaw ay nakakaranas ng mental na pagkapagod sa pagsubok na subaybayan kung ano ang totoo at kung ano ang hindi sa iyong relasyon, hindi ito normal. Ang mga malusog na relasyon ay nagpapalinaw ng realidad, hindi ito naguguluhan. Pangatlo na palatandaan na may demonyo sa iyong buhay. At bago ako magpatuloy sa pang-apat na palatandaan, nais ko lang sabihin na kung sa tingin mo ay mahalaga ang impormasyong ito, pindutin mo na ang subscribe button ngayon na. Dahil narito ang katotohanan. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay talagang isang life-changing na impormasyon. Nakaramihan sa mga tao ay hindi matutunan hanggang huli na. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hindi ka lang mananatiling updated,
kundi magiging bahagi ka ng komunidad ng mga tao na nagigising sa mga nakatagong manipulasyon na nangyayari sa ating paligid. Pindutin ang subscribe at ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Ngayon, ang pang-apat na palatandaan na may demonyo sa iyong buhay ay isa sa pinaka-nakakagulat at nakakagulo na mga ugali na maaari mong maranasan. Ang tinutukoy ko ay ang Jekyll and Hyde personality, kung saan ang isang tao ay biglang nagiging sobrang kaakit-akit at pagkatapos ay nakakagimbal na malupit ng walang babala. Hindi lang ito isang tao na may masamang araw o nagiging moody. Ito ay isang kalkuladong at dramatikong pagbabago ng personalidad na mag-iiwan sa iyo na palaging naglalakad sa mga itlog. Hindi mo alam kung anong bersyon ng tao ang makikilala mo mula sa isang minuto hanggang sa susunod. Hayaan mong ilarawan ko ito para sa iyo. Sa publiko, sila ay lubhang kaakit-akit. Sila ang buhay ng party, kaakit-akit sa lahat ng tao sa paligid nila. Sinabi ng mga kaibigan mo kung gaano kaswerte na mayroon kang ganitong tao sa buhay mo. Tila silang perpekto, maalaga, nakakatawa, magalang, ngunit sa likod ng mga pinto, nagiging ibang tao sila, malamig, malupit, at may contempt. Ang hindi inaasahan ay kung anong dahilan ang mag-trigger sa pagbabago nila. Baka isang bagay na sinabi mo, ang tono ng boses mo, ang tingin mo sa kanila. O wala lang, basta't wala kang ideya kung anong magpapalit ng kanilang mood. Ang pamumuhay sa ganitong kawalan ng katiyakan ay nagdudulot ng patuloy na takot at pagkabahala. Laging nasa alerto, sinusubukang hulaan at pigilan ang susunod na episode ng kalupitan. Ginagamit ng mga demonyong ito ang takot bilang isang taktika ng kontrol. Alam nila na kung natatakot kang magbago ang kanilang mood, gagawin mo ang lahat para mapaligaya sila. Babaguhin mo ang iyong ugali, pipigilan ang iyong pangangailangan, liliit ang iyong sarili, lahat ng ito upang maiwasan ang paggising sa halimaw na nakatago sa likod ng kanilang kaakit-akit na fasade. Ang isa sa mga paborito nilang taktika ay tinatawag na love bombing, ang pagbuhos sa iyo ng labis na atensyon, pagmamahal at mga regalo na magpaparamdam sa iyo na ikaw ang pinaka-espesyal na tao sa mundo. Tapos, kapag nagsimula ka ng magbabad sa kanilang mga papuri, bigla nilang kukunin ang lahat ng ito. Ang init ay nawawala, ang mga regalo ay tumitigil, ang pagmamahal ay nagiging contempt, at ikaw ay naiwan, naguguluhan, na nagsusumikap malaman kung ano ang nagawa mong mali at kung paano bumalik sa magagandang panahon. Ang siklong ito ng gantimpala at parusa ay lumilikha ng isang malakas na psikolohikal na koneksyon na tinatawag na intermittent reinforcement. Ito ang parehong prinsipyo na nagpapalakas sa adiksyon sa pagsusugal. Ang hindi tiyak na kalikasan ng gantimpala ay nagpapalakas sa iyong paghahangad na makuha ito ng mas malakas pa. Patuloy mong babalikan ang kanilang pagmamahal, handang tiisin ang lumalalang abuso, just para sa pagkakataong maranasan muli ang kanilang pagmamahal. Narito ang isang masakit na katotohanan. Ang hindi pagkakapareho ay hindi aksidente. Ito ay sadyang idinisenyo upang gawing hindi ka makontrol at mawalan ng balanse. Sa pamamagitan ng paglikha ng kaguluhan, tinitiyak nila na wala kang emosyonal na katatagan upang tumingin mula sa labas at makita ang relasyon ng malinaw. Kung gusto mong malaman kung ikaw ay may kinakaharap na ganitong uri ng demonyo, magsimula ka ng magtala ng kanilang mga siklo ng ugali. Maghanap ng mga pattern sa kanilang mga pagbabago ng personalidad. Ano ang nauuna sa magandang phase? Ano ang nagiging sanhi ng cruel phase? Gaano katagal tumatagal ang bawat isa? Karaniwan ang pagsulat ng mga pattern na ito ay makakapagbigay sa iyo ng isang malakas na wake-up call. Tandaan mo ito,
Sa mga malusog na relasyon, maaring magbago ang mood ng tao. Ngunit wala silang ibang personalidad. Hindi kanila sasamba isang araw at kamumuhian naman sa susunod. Hindi kanila papurihan sa harap ng iba at babastusin sa pribado. Ang pagkakapareho ay pundasyon ng tiwala at walang relasyon na magtatagumpay kung wala ito. Ang Jekyll and Hyde na ugali ay pang-apat na palatandaan na may demonyo sa iyong buhay. Isang leksyon na hindi maaring ipagwalang bahala. Walang halaga ng paminsan-minsan na magagandang sandali na makakapantay sa sistematikong emosyonal na pang-aabuso. Ang iyong kapayapaan sa isipan ay hindi isang patas na presyo na dapat bayaran para sa mga pagkakataon ng pagmamahal. Ngayon, pag-usapan natin ang pang-5 at huling palatandaan na may demonyo sa iyong buhay. At ito ay tumutok sa pinakakaluluwa ng iyong pagkatao. Tinutukoy ko ang soul theft o pagnanakaw ng kaluluwa, kung saan unti-unting ninanakaw ng isang tao ang iyong pagkakakilanlan at tiwala sa sarili hanggang sa halos hindi mo nakilalanin ang iyong sarili. Maglaan ng sandali ngayon at alalahanin kung sino ka noon bago pumasok ang taong ito sa iyong buhay. Ano ang mga pangarap mo? Ano ang nagpapatawa sa iyo? Ano ang mga bagay na may pagkahilig ka? Ano ang mga bagay na minahal mo sa sarili mo? Ngayon tanungin mo ang sarili mo, gaano pa karami sa taong iyon ang natira ngayon? Para sa maraming tao na nakakaranas ng mga demonyo, ang sagot ay masakit. Sa paglipas ng panahon, ang ilang bahagi ng kanilang sarili ay nawala, napalitan ng pagdududa, takot, at patuloy na pakiramdam ng hindi pagkakasiya. Ang mga demonyong ito na nagnanakaw ng kaluluwa ay eksperto sa pagpapaliit ng iyong mga pangarap at aspirasyon. Hindi nila direktang sasabihin sa iyo na ang iyong mga layunin ay hangal. Masyadong halata iyon. Sa halip, ginagamit nila ang mga banayad na pamamaraan ng pagwasak. Magandang ideya yan, pero baka ikaw ay mag-target ng medyo mababa lang. Masyado akong realistic. Ayokong masaktan ka kapag hindi nangyari. Ang bawat komento na ito ay unti-unting nagpapahina sa iyong tiwala hanggang sa talikuran mo ang iyong mga pangarap. Magtatanim sila ng mga binhi ng pagdududa sa iyong isipan na magiging kagubatan ng insecurities. Sigurado ka bang gusto mong isuot yan? Hindi ko sasabihin kung ako sa'yo, baka isipin ng mga tao na tanga ka. Swerte ka na lang at kaya kong tiisin ang mga isyu mo. Ang mga tila maliit na komento ay dumadami at nagiging isang tuloy-tuloy na kritiko sa loob ng iyong isipan, at ito ay nagiging tinig na parang mula sa kanila. Isa sa kanilang pinaka-nakakainis na taktika ay ang pag-aangkin ng iyong mga ideya at tagumpay. Sabihin mo ang isang mahusay na ideya, tatalikuran nila ito, tapos isang linggo ang lumipas, ipapakita nila ito bilang kanilang sariling brilliant na ideya. Magkakaroon ka ng isang kahangahangang tagumpay at somehow, ire-reframe nila ito bilang nangyari lamang dahil sa kanilang suporta at gabay. Ipinapakita nila ang kanilang sarili bilang arkitekto ng iyong tagumpay habang sabay nilang pinapaniwala ka na hindi ka makakagawa ng anuman nang wala sila. Sa paglipas ng panahon, binabago nila ang iyong personalidad upang umayon sa kanilang pangangailangan. Ang outgoing at confident na tao na dati ay ikaw ay nagiging tahimik at nagdadalawang isip. Ang iyong natatanging tawa na dating gustong-gusto ng mga kaibigan mo ay nawawala dahil sinabi nilang nakakainis ito. Ang mga paborito mong libangan ay hindi na pinapansin dahil pinagtawanan nila ito o nagkaroon sila ng mga problema tuwing susubukan mo itong gawin. Marahil ang pinaka-insidyo nilang taktika ay kung paano nila ginagamit ang kritisismo na nakatago sa ilalim ng tulong upang durugin ka.
Sinasabi ko lang ito dahil nagmamalasakit ako sa'yo. Kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Sinusubukan ko lang na matulungan ka. Ang pekeng malasakit na ito ay nagsisilbing maskara sa kanilang tunay na layunin. Ang sirain ang iyong self-esteem habang ipinapakita ang sarili bilang iyong tagapagligtas. Tanungin mo ang sarili mo, gaano karaming oras ang ginugol mo sa pagtatangkang baguhin ang iyong sarili base sa kanilang kritisismo? Gaano ka kadalas magduda sa mga desisyon na dati ay ginagawa mo ng tiwala? Gaano karaming bahagi ng iyong sarili ang itinago mo dahil hindi sila pumayag? Ang pangmatagalang epekto ng pagiging konektado sa mga demonyong ito ay malupit. Ang iyong pakiramdam ng sarili ay magiging labis na pinapahina na hindi mo na kayang magtiwala sa iyong sariling paghusga, nararamdaman o pananaw. Magiging isang hollow na bersyon ka ng iyong sarili na bubuhay para lang please in sila at maiwasan ang kanilang hindi pagkakasundo. Ngunit narito ang katotohanan na ayaw nilang malaman mo, ang lahat ng kinuha nila sa iyo ay nariyan pa. Hindi nawala ang iyong tunay na sarili. Ito lang ay natabunan ng mga layer ng kanilang manipulasyon at sa pamamagitan ng kamalayan at distansya. Maari mong bawiin ang bawat bahagi ng iyong sarili na tinangka nilang nakawin. Ang soul theft na ito ay panglimang palatandaan. Panglima at huling palatandaan na may demonyo sa iyong buhay at ang pagkilala nito ay ang unang hakbang patungo sa pagbabalik ng iyong pagkakakilanlan at kapangyarihan. Ngayon na alam mo na ang 5 palatandaan, the energy vampire na nagpapalabo sa iyo, ang isolation master na pinuputol ka mula sa mga sumusuportang tao, ang reality bender na binabago ang iyong pananaw, ang Jekyll and Hyde na tinaterrorize ka ng hindi inaasahang pagbabago ng ugali, at ang